Muling nagbabalik ang Oragon Official Vlog Part 14. Dahil Part 14 na tayo, marami ng kaganapan, marami ng nagbago sa ating ginagawa dito sa ating bungalow house, at maraming nanood sa ating mga video at marami ring nag-comment about dito sa ginagawa ating construction. So ito na yung iniintay natin, inaabangan ng lahat, ang pagbububong ng anahaw gamit ang pinag-combined na trusses with kawayan na ginamit natin na pangkasaw. So dahil hindi ko sa inyo na ipakita yung pag-umpisa ng pagbubong at kung saan dapat pwede mag-umpisa ng pagbubong ng anahaw at paano ba natin ito sinisimulan, dahil sa kadahilanan na busy rin tayo. At syempre dahil sinusuportan nyo ko, hindi natin ito palalampasin. So gumamit pala kami dyan ng tansi na numero 90. At syempre nangailangan tayo ng tao na magbububong para may manpower at mabilis yung trabaho. So ang tawag pala namin ng pagbubong na yan ay kitkiro kung tawagan dito sa amin sa Bicol. Dahil dalawang klase kasi ang pagbububong, yung tinatawag na kitkiro at tiniklad. So nakagawa na rin kami dyan ng lababo. Nakapag-flooring na rin kami ng CR. Kaya naman abot langit ngiting tagumpay ang ating pinsan. At nakapag-plastering na rin tayo ng loob at labas, squirrel lang sa firewall. Ngayong araw na rin to, umpisa natin ang pagpapalitada sa firewall. Kaya naglagay tayo ng firewall dyan dahil para tago yung ating binubong na anahaw. At pinapampisan ko na rin ang pagganto ng mga bintana. So ang sukat pala ng ating bintana 120 by 120. So kumuha pala tayo ng level dito sa may pintuan para puro parehas ang level ng bintana at ang pintuan. Dahil marami nagko-comment at nagmamagaling at magaling daw. Dahil hindi dito tayo kumukuha ng standard, lalong-lalo na sa bintana. So ang masasabi ko lang, bago kayo mag-comment, tapusin nyo muna, panoorin nyo para malaman nyo kung ano talaga yung kalalabasan ng ating ginagawa. Kaya naman sa dami nagmamagaling, lalo tayo nagpupursige dito sa ating pagbablog dahil kayo nagiging inspiration ko, lalong lalo na mga basher. Dahil sa sobrang galing nyo mag-comment, kayo na. Kaya naman sa mga master natin dyan, shout out sa inyong lahat. Ang galing, Arot. So dito nga pala, kumuha ko dyan ng level para sa ating railing dito sa may terrace. So galing pala dito sa rough flooring, kumuha ko dyan ng 3 cm para sa ating magiging tiles, dahil para manipis lang yung paglalatagan natin ng tiles dahil yung ating flooring ay levelado. Kaya naman galing sa 3 cm, kumuha ko ng 1 meter para yun sa ating railing. Kaya ang taas ng ating railing ay 1 meter. Ops, baka may magko-comment na naman dyan, sabihin naman mataas yung ating railing. So wag kayong mag-alala dahil alam ko naman ang standard ng ating railing. Ang ating railing standard ay 90 cm. Pero dahil dito sa ginagawa natin, gagawin ko to 1 meter dahil para medyo nakataas naman. Dahil itong kabuuan kasi ng ating terrace ay open lang, kaya ginawa ko 1 meter para medyo makataas-taas naman. At huwag nyo rin kakalimutan, panoorin itong i-upload natin para sa ating railing dahil makikita nyo kung anong design at kung anong itsura ng ating gagawin. Dahil sigurado magugustuhan nyo itong design na to. Iwan ko na lang sa mga basher, Arot. Kaya so ano pang hinihintay nyo, share, follow, and subscribe para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na video. So ito na nga, hindi kayo nagkakamali sa inyong nakikita. So bali nakapagkanto na pala tayo ng mga bintana at nakalipat na rin pala sa isang side yung mga nagbububong ng anahaw dahil natapos na nila agad-agad yung pagbubong sa kabila. So ang bibilis talaga nila, ibig sabihin maganda ang manpower. Iba talaga pag tulong-tulong sa trabaho, mabilis ang trabaho. Kaya naman kabira-bira lumipat agad sila sa kabila. Arot! Dahil gusto kasi nila matapos agad. So dahil nga pala hindi sila dyan arawan, so ang labanan pala nila dito sa pagbubong ay pakyawan. So dito nga pala ang presyo ng pagbubong nito ay per pedaso o yung tinatawag na per piraso. So kaya ang per piraso pala nito ay 2 piso. Ibig sabihin pag makasampu ka may 20 pesos ka na. So alam nyo naman kasi dito sa probinsya ganito ang labanan. Kaya sa hindi nakakaalam dyan ngayon malalaman nyo na. So alam nyo naman kasi kapag usapang anahaw ay basic lang sa kanila. Kasi dito talaga sa amin usong-uso talaga ang anahaw ang bubong. Pero sabi nila sa akin, first time lang doon nila makapagbubong ng anahaw with trusses. Kaya naman napahanga sila sa atin. Hindi ko naman sinasabing ako lang nakagawa nito. Dahil sa ibang lugar mayroon din gumagawang ganito. Kaya naman sa mga kapanood nito, alam ko nang sasabihin mo. Dahil sasabihin mo palpak na naman ito, Arot. So ayun na nga, dito pala sa video nito sabihin ko na kung ilan pala naubos nilang anahaw. So dito pala sa kabila nakaubos pala silang 1.5. Kaya naman dito sa kabila nakaubos rin silang 1.5. Kaya naman yung kabuuan na sa 3,000. So kayo na mag-compute kung magkano ang inabot ng sahod nila. So dahil tatlo sila nagtutulong-tulong dyan, alam nyo na kung magkano sila. So umabot pala sila ng 2 araw may kalahati. Kaya naman sa mga kapanood dito, ano masasabi nyo? Comment na lang kayo kung ano masaloobin nyo. Bit! Joy, magmamapin mo na ako gan, tamang kontra dyan! Igwa, tanaw, bikiri! Sawa, igwa! Doon sana. Ay, sa hardware! Sa blood. Go! Look! Tamang kontra dyan! Sabi na, igwa! Doon ako mababa,